July 28 at ang tatalakayin nating topic para sa araw na ito ay ang saan tutungo ang espiritu sa oras mismo ng kamatayan at ano yung personal eschatology. So, simulan na natin. Una sa lahat, ang personal eschatology is the study of what the Bible teaches about the future of each individual. No? Ano nangyayari pag sa kamatayan, in the immediate state, between death and resurrection po ito, at ultimately, in glorification. So, tatalakayan natin yung lahat. So, una, kailangan natin alahanin o maalala, malaman is that ang kamatayan, hindi po ito yung pangwakas, di na ito yung huli, di na ito yung stop, once you've died, yun na yun, black, everything's over. Madalas ito pa yung pinaniwalaan po ng mga atheists na pag namatay ka na, yun lang. That is the ending, kumbaga parang laro lang, pag enough mo yung computer, tapos na. But kundi ito'y doorway, pintuan po ito, patungo sa, or for believers, it is the doorway toward God's presence, awaiting the resurrection of the body, and eventually final glorification. Habang naman yung mga unbelievers ay dito po nila i-face po yung judgment and eternal separation, kung saan pupunta po sila sa lugar na separate po sa presensya po ng Panginoon, separate from the grace of God, in the sense na ito'y place of torture, place of torment, no? Which is known as Hades or hell. So, this doctrine reminds us that eternity is real and personal, no? So, in the sense na it's real and personal within the presence of God. And our time on earth is short, so but our spirits are eternal, so we live today in light of forever. Kaya dumako na po tayo agad sa ating mga teachings, no? Una, dito ay ang to depart from the body is to be with Christ. Sinasabi dito bilang mga mananampalataya, no? Ang kamatayan ay hindi ito ang katapusan. Nagtatapos lang ang buhay natin, ang panahon natin dito sa mundong ito. Ngunit meron pa tayong susunod na sabihin natin na state of living, which is the time for our spirit, no? To depart from the bodies to be with Christ, kung saan ang spirito natin ay patungo po sa presensya ng Panginoon sana, no? Ang pangalawa, people who died wait in the intermediate state. So, what is the intermediate state? Sana naalala ko nang diniscuss po ni Pastor Russell Ocampo, yung with intermediate state, na kung sino man yung patay, na they're in a state na kung saan bubuhayin sila ulit due before the second coming of Christ, na dito makakita na we're all in the intermediate state na either going to heaven or either in hell. Na eventually ma-realize natin kung saan mapuntahan na yung espiritu natin to a body kung saan either pupunta tayo sa langit or sa impyerno, no? So people who died wait in the intermediate state. So hindi pala agad-agad na pupunta sa langit, hindi agad-agad na pupunta sa impyerno, ano? We all wait for judgment first. 3, believers must live in light of eternity with God. Yung sinasabi dito parang investment yung buhay natin in this world, na kailangan na mas magandang iwanan ko to sa ilang mga salita na naalala ko kay Pastor Russell Ocampo kanina. So, it is kung saan yung kayamanan mo, doon yung puso mo. Kaya, this is derived from a verse na kung saan yung kayamanan mo, doon rin yung puso mo. Kaya, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit para doon rin yung puso mo. So, believers must live in light of eternity with God. The idea na ang buhay natin dito ay temporary lamang. At yung pinakakailangan nating abutin na goal ay makasama natin ang Panginoon sa langit, no? So, believers must live in the light of eternity with God, that we're living in this world as an investment to be in the presence of God in the future when we die. So, ayun lamang. Salamat po sa pakikinig. Sana meron po kayo na pulot na aral at meron kayo natutuhan sa aking daily devotion sa araw na ito. At ayun lamang. Salamat po sa pakikinig ulit at mabuhay.